Okay, so our topic is about removing virus manually. So photo printing business is not immune to virus attack. Okay, so may mga virus na pwedeng patigilin yung computer nyo even though you have the latest antivirus software. Okay, so pwedeng matanggal niya ho yung virus file mismo pero nakatago po yung mga picture kung saan yun po yung mga ipiprint natin. So ang gagawin natin, let's take for example, open lang po natin yung say memory card na may virus. Let's say Kodak H. Huwag nyo pong double click yan, ha? Kasi we have a virus na naka-inject po sa autorun.inf nung ating mga devices. Okay? So dito nyo lang po buksan. So click nyo lang po yung Kodak H kung ano po yung yung folder nung inyong card reader o kaya yung memory card or MP4. So this is yung makikita nyo ho kapag sa may virus po yung memory card. So sometimes itong hindi ganito po yung icon niya, kagaya po ng icon po ng folder. So malilin lang po tayo na pang folder yon. So therefore we can double click that. So saka may inject po yung virus pag gano'n, no? So kung ano ba folder, paano nyo makikita? So click nyo po yung folder views, detail. So makikita nyo dito, yung type nya is application. Hindi siya file folder. So dapat pag folder yan, file folder. So this must be a virus. Okay? So pwede nyo siyang safely remove kung hindi man kayang ma-detect ng inyong antivirus. Okay, so ganun yan, no? So we have removed or deleted the infected or virus file. Okay, so para makita pa natin yung iba, so pwede nating invoke po yung task manager by Control Alt Delete. And we go to the processes tab. Okay? So kadalasan, click nyo po yung image name para alphabetical po yung arrangement. So, most common virus, yung mga pangalan nila is numbers, hindi po yung mga letters yung nandito. So, kung may numbers yung simula o kaya halos lahat yung file name or yung image name niya is numbers, so that might be some type of virus. So, pwede nyo siyang end process. Okay? So, that's how to detect virus using our task manager. Kung halimbawa ho, yung task manager po natin, hindi nyo mabuksan, so that is a sign na may virus po yung PC. Or na-infect na po yung virus yung PC. So, nabago niya or natanggal niya yung task manager. So, paano po natin ibabalik yung task manager para ma-view po natin yung mga processes? Okay, so ganito lang ho. Click start. So run nyo lang po yung group policy editor gpedit.msc and press enter. So the group policy editor window will pop up. So click nyo po yung administrative template under user configuration and system. Under system, meron po tayo dyang Control Alt Delete options. Okay? So here, yung remove task manager. So kapag halimbawa, dinoble click nyo po yung not configured, pag in-enable nyo yan, so that mawawala po yung task manager. So, pwede nyo pong i-disable yan. Apply, and okay.
So yan po yung isang paraan para ma-enable po yung ating task manager. And dito po sa system, dito yung kanina pinunta natin, Control Alt Delete options. So dito sa system, meron tayong turn off autoplay. Okay? So kapag sinaksak nyo po yung mga devices kasi, naka-default po yan na mag-autoplay. So yun po yung ginagawa ng mga virus, ini-inject po nila dun sa autorun.inf yung kanilang code. Okay? So that's it. Close muna natin. So ganun lang yung pag-enable ng task manager kapag hindi hindi nyo ma-run yung task manager natin. Okay, so dito nabura na natin. So wala na yung picture. So walang file, no? So pero if you notice dito sa baba, 0 objects plus 2 hidden files. So ibig sabihin na may 2 hidden files. So let's say edit, select all. So magpapakita diyan, no? This folder contains 2 hidden files. If you want to select these files as well, enable viewing of hidden files in the folder options control panel. So some viruses also tinatanggal ho nila yung folder option. So wala po kayo nito kapag may virus attack po yung PC nyo. So kung halimbawa wala din po kayong folder option, madali lang naman po ibalik yan. So dito lang po sa start tapos sa run. So run nyo lang po yung registry editor, regedit. So yan. So navigate. So dito sa HKey current user, double click nyo pong ganyan, tapos punta po kayo sa software. So under software, hanapin nyo po yung Microsoft. And under Microsoft, hanapin nyo po yung Windows. And current version. So under current version, hanapin nyo po yung Policy and Explorer. Okay? So pag nandyan na po kayo, dito sa right pane, so right click nyo po, so i-create new dword value. So pangalan ng dword value po natin, tatype po natin no folder option. Okay, so, and double click yung no folder option para we can enter a value for it. So we will enter 0, hexadecimal or decimal 0. Same lang po yun. Okay, so you can now reboot your PC para makita nyo po na may folder option. So under view, click lang po yung show hidden files dito. Apply. Okay, so that's normal. Kapag halimbawa, sinet nyo lang po yung view nyo, yung folder option view, show hidden files. Okay. And refresh. Okay. Okay, so kahit po na view nyo na po hidden files, so under Windows, so kilala na po ng virus yung ganung method. Okay, so para makita natin yan, so click start, tapos run cmd, command prompt.
Okay, so under this command prompt, so navigate nyo po dun sa H, kung saan po yung memory card. Enter. So dir space /ah. So directory ng lahat ng may attribute ay hidden. So makikita natin dito may CNN, may SALU, tapos may DSIM, may MISC. Okay? So pwede nating tanggalin or ipakita yung DSIM by using attribute attrib -h, tanggalin yung hidden, tanggalin din natin yung read only, at tanggalin yung system. Kasi karaniwan ho, nilalagyan ng virus ng hidden, read only at system file po yung virus. Okay? Tapos DSIM. Enter. Okay, so mapapansin nyo po yung window natin dito, nagkaroon po ng DSIM tapos file folder. So andyan na po yung mga pictures. Okay? So file folder na. So ganun lang po yung pagbabalik ng file na hinide po. Kahit sa Windows hindi po natin makikita, ano? So pwede natin ibalik lahat yung MISC. So by using itong ganitong method, so MISC. So CNN is a virus folder and SALU. So we can now delete CNN and SALU. Okay, so here 160 autorun.inf. So we can view autorun.inf by the same method ginawa natin sa mga folders. So attrib lang natin yung autorun.inf. Okay, so pakita na po doon. So pwede nating double click. Okay, so dito makikita natin na ino-open niya yung isang exe file. So ito yung mangyayari kapag dinouble click niyo yung H, no? I-execute niya itong mga hidden commands na to, na yung scrap.exe. Okay? Pwede niyo nang i-delete yung autorun na yan. Okay, so file folder, so that is yung normal na mga folders na po na hindi siya naka-hide at hindi napalitan ng exe file. Okay, so good luck and happy removing virus.